Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. November 17, 2025, nang naging laman ng napakaraming balita sa Indonesia ang isang guro at isang pulis. Ang teacher kasi ay natagpuang hubot-hubad at wala ng buhay sa loob ng isang hotel. At kasama nga ng guro sa loob ng kwarto ang isang pamilyadong pulis. Pero ano nga ba ang totoong sinapit ng guro at ano ang kaugnayan niya sa isang pulis? Ang biktimang guro ay kinilalang si Duenada Linchawat Levis, 35 years old na mas kilala bilang Lin. Nagmula nga si Lin sa Jawa Tenga, Indonesia at matagal na siyang ulila. Bata pa lamang, determinado na si Lin na maging isang guro o abogada. Mataas nga ang pangarap ng babae kaya kahit mag-isa na lamang siya sa buhay, sinikip ni Lin na makapag-aral. Nagtrabaho din ang babae para may pangtustos siya sa kanyang pag-aaral at mabuhay nga ng independent. Pinagsabay nga ni Lin ang kanyang pagtatrabaho at pag-aaral. Napaka-disiplinado nga ni Lin lalo na at malinaw sa kanya ang kanyang mga mithiin sa buhay. Tinawag nga ni Lin ang kanyang mga kaibigan na KJ dahil palagi itong nasa harap ng libro o computer kahit na niyaya na ang dalaga na mamasyal. Talaga nga ang ginalingan ni Lin sa pag-aaral kaya kahit may sakit ay pumapasok pa din siya sa kanyang klase. At June 2015 nang nakapagtapos nga si Lin ng kanyang pag-aaral at siya ay isa na ang ganap na guro. Pero hindi doon natapos ang pangarap ng babae. Muling nag-aral si Lin at kumuha ng kanyang doctorate sa law. Habang nag-aaral, nagturo nga si Lin sa isang public high school. At taong 2019 naman nang natapos ni Lin ang kanyang doctorate. At nang panahon na ito, binigyan na ni Lin ng oras ang kanyang sarili. Paminsan-minsan ay lumalabas ang babae at kumakain sa mga restaurant. At kalaunan nga nagtrabaho na si Lin bilang lecturer ng law sa isang universidad sa Semarang. Napakasaya nga ni Lin sa kanyang mga narating at proud na proud ang babae sa kanyang sarili. At taong 2020 naman nang muling nag-aral si Lin ng Masters of Law sa Jandara University. At makalipas ang ilang taon, nakagraduate na si Lin at tinawag nga siyang Dr. Lin. Maligayang maligaya nga si Lin dahil napakaraming nagbubukas na oportunidad para sa kanya dahil nga siya ay nagmaster sa law. At pagkatapos nga ipinagpatuloy na ni Lin ang pagtuturo sa nasabing university. Mula taong 2022 hanggang 2024 naman nang nakapag-publish si Lin ng mga scientific journals. Marami nga ang humanga kay Lin dahil sa talino na meron ang guro. Masasabi ngang si Lin ay nasa tugatog na ng kanyang karera. Subalit walang nag-aakala na mapuputol ang napakagandang karir ng guro sa isang iglap. Sapagkat November 17, 2025, nang natanggap ng Semarang Police Station ang isang tawag. Ayon sa tumawag, natagpuan niya ang kanyang kaibigan na wala ng buhay sa loob ng isang hotel. Agad namang nagtungo ang mga pulis sa room 2110 ng nasabing hotel. At nabigla na lamang nga ang mga pulis nang datnan ang isang babae na hubot-hubad sa loob ng isang kwarto. Nasa loob din ng hotel ang isang lalaki na halatang takot na takot. Ang lalaki nga ay kinilala lamang bilang AKBP Basuki, 56 years old. Si Basuki ay isang pulis at head of subdirectorate ng Central Java Regional Police. May asawa na at mga anak ang nasabing pulis. At ayon nga kay Basuki, kaibigan lamang niya si Lin at nagulat na lamang siya nang makita ito na wala ng buhay. Pero katakataka naman para sa mga pulis kung bakit hubot-hubad ang biktima. Bukod doon, nakitaan din si Lin ng mga dugo mula sa kanyang ilong at bibig. At ayon nga sa observation ng mga medical personnel sa labi ni Lin, may dugo ang pribadong bahagi ng kanyang katawan. Agad nga dinala sa police station si Basuki para sa interogasyon dahil siya ang nakatuklas sa labi ng biktima. Bukod doon, siya din ang huling kasama nito. Samantala, ang biktima naman ay dinala sa laboratorio para sumailalim sa autopsy.
sapagkat nung una hindi agad na-determa ang sanhi ng pagkamatay ng guro. At sa interogasyon nga ng mga pulis kay Basuki, tinanong siya ng mga pulis kung bakit magkasama sila ni Lynn sa isang hotel. Nung una nga, tikom ang bibig ng nasabing pulis. Pero makalipas ang isang oras, nagsalita na rin ang lalaki. At ayon nga kay Basuki, siya at si Lynn ay 5 taon nang magkarelasyon at nagsasama nga sila sa iisang bahay. Ayon pa sa pulis, siya ang nagpondo ng pag-aaralang doctorate ni Lynn dahil alam niya daw na matalino ito. Pero depensa ni Basuki, may sakit na talaga si Lynn bago pa ang pagkamatay nito. Kaya naman, para kay Basuki, natural ang dahilan na naging sanhi ng pagpanaw ng kanyang kalaguyo. At dahil nga sa pag-amin ni Basuki, pansamantala siyang inilagay sa detention unit matapos niyang labagin ang Police Code of Ethics. Napatunayan kasi sa investigasyon na nakikipag-live-in ang pulis na si Basuki kay Lynn kahit na hindi niya naman ito asawa. At makalipas nga ang 2 araw, lumabas na ang autopsy result sa labi ni Lynn. At ayon nga sa result, sinakal si Lynn kaya siya ay tuluyang nasawi. Sinabi pa ng medical legal officer, nagtamon ng matinding pinsala ang guro sa kanyang daanan ng hangin, baga at blood vessels. At ito nga ang dahilan kung bakit may pagdurugo ang kanyang ilong at bibig nang nakita ang kanyang labi. At kasabay nga ng paglabas ng resulta ng autopsy, umamin na ang pulis na si Basuki. At ayon nga sa kalaguyo ni Lynn na isang pulis, katatapos lamang nilang magtalik ng biktima nang sila ay nag-away. Gusto kasi ni Lynn na hiwalayan na ang pulis. Pero hindi pumayag si Basuki na ganun-ganun na lamang siyang iiwan ni Lynn porket ito ay may ipon na at nakapagtapos na ng kanyang kursong kinuha. At sa sobrang galit nga ni Basuki, dito na raw niya sinakal ang teacher hanggang sa bawian na ito ng buhay. Kasong murder nga ang isinampa kay Basuki at dinismiss na bilang pulis ang lalaki. Sa ngayon, siya ay nakakulong pa din sa isang kulungan. Kapag napatunayan nga na guilty ang nasabing pulis, hatol na habang buhay na pagkakakulong o hatol na bitay ang maaaring kaharapin ng dating pulis na si Basuki para nga sa pagpatay niya sa kalaguyo niyang guro na si Lynn. Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka ba sa sabi-sabi ng ilan mga netizens na kaya pinaslang ng pulis ang guro dahil pakiramdam ng pulis siya ay ginamit lamang ng guro para siya ay makapagtapos ng pag-aaral? Para naman sa ating pangalawang kwento, napakasarap naman talagang magmahal. Lalo na kung ay iyong pag-iibigan ay mauuwi sa kasalan. Sa ating ang pangalawang kwento, ikakasal na dapat ang isang guro sa kanyang fiancé. Ngunit selos at obsesyon nga ang namayani sa magkasintahan habang papalapit ang kanilang kasal. Dahil dito, imbis na kasal, burol nga ang dinaluhan ng kani-kanilang mga pamilya. Kilalanin nga natin sa ating kwento ngayon si Rosa Aplaria, 25 years old o tinatawag ng kanyang pamilya na Rose. Ang dalaga nga ay nagmula sa Lampung, Indonesia. Noon pa man, nakilala na si Rose na mabait, magalang at matalino. Pangarap nga ng dalaga na maging isang guro dahil gusto niya siya ang uhubog sa mga kabataan para sa maganda nilang kinabukasan. Kaya naman matapos ang high school, kumuha si Rose ng kursong education. At nang sumunod na taon, nagtrabaho nga ang dalaga bilang teacher sa isang elementary school sa kanyang bayan. Napakasaya nga ni Rose na nabigyan agad siya ng pagkakataong magturo kahit siya ay nag-aaral pa lamang. Nakilala nga si Rose bilang masipag na guro at marami nga ang nakakakita na mahaba ang pasensya ng dalaga sa kanyang mga estudyante. At makalipas ang 1 taon, nailipat si Rose sa isang elementary school sa Banjung, Burin. At dahil medyo malayo ang bagong lokasyon ng kanyang trabaho sa kanilang bahay, nagpasya na lamang si Rose na manirahan sa isang dorm. At sa katabing kwarto, nakatira naman ang kaibigan at kapwa-teacher ni Rose na si City. Hindi naman nahirapan si Rose sa bago niyang kapaligiran dahil magaling makisama ang dalaga. Kasabay nga ng pagtuturo, nag-aaral na din si Rose online.
Lumipat nga si Rose sa isang open university at kumuha ng comprehensive lecture system. Nabalanse naman ni Rose ang pag-aaral at pagiging isang teacher. At taong 2021 naman nang graduate si Rose mula sa kanyang kurso. Matapos iyon, nagsimula na nga mag-aral si Rose para makapasa siya sa kanyang exam at maging isang civil servant teacher. Ang civil servant teacher ay isang empleyado ng gobyerno na may fixed na sweldo at may mga benepisyo, kabilang na nga ang mga allowance, habang ang isang simpleng guro na honorary o contract teacher ay non-permanent staff member na may mababang sahod. At taong 2023 nga, nang umuwi na si Rose sa kanyang pamilya para sa kanyang bakasyon. At habang ang namamasyal, may isang nakilalang lalaki si Rose. At ang lalaki na nga na ito ay si Andre Armada, 22 years old. Nakatira sa kabilang village si Andre kasama ang kanyang buong pamilya. Noong mga panahon na ito, nagtatrabaho si Andre bilang surveyor at debt collector sa isang savings cooperative. Nang nagkita nga na love at first sight si Andre kay Rose. Nagpalitan sila ng numero at social media account. Mula nga noon, nagde-date na ang dalawa at nagkaroon na nga ng isang relasyon. Madalas ngang sunduin ni Andre si Rose sa bahay ng dalaga at nagpapaalam pa ang binata sa mga magulang ng teacher. Mahal na mahal nga ni na Rose at Andre ang isa't isa at kitang-kita nga ito sa mga post ni Andre. Sa social media nga ng lalaki, kapansin-pansin ang sweetness na magkasintahan. Palagi silang namamasyal sa iba't ibang lugar. At November 2023, nang naging miyembro nga si Rose ng voting committee para sa darating na eleksyon sa kanilang lugar. Dahil dito, may mga nakilalang ang iba't ibang babae at lalaki si Rose habang sumasailalim sila sa training. Kaya naman, mas naging busy ang dalaga at madalas pabalik-balik siya sa kanyang dorm at sa bahay ng kanyang mga magulang. Subalit sa kabila nito, naging matatag pa din ang relasyon ni na Rose at Andre. Kapag may libreng oras ang lalaki, siya ang naghahatid sundo sa kanyang kasintahan kahit na medyo malayo ito. At kalaunan nga naging seryoso na ang relasyon ng dalawa at nagdesisyon na magpakasal. At February 2024 na nagtungo na si Andre at ang kanyang pamilya sa bahay ni na Rose para formal nang yayain ang babae na magpakasal. O kung tawagin sa atin ay pamamanhikan. Naging maayos naman ang pag-uusap ng dalawang pamilya at sinimulan nga nila na ayusin ang preparasyon sa kasal. Ang unang napag-usapang ngang petsa ng dalawang pamilya para ganapin ang kasal ay April 4, 2024. Subalit makalipas ang ilang araw, nakiusap ang pamilya ni Andre na ilipat ang araw ng kasal. Dahil ang unang napagkasunduan na araw ay kamatayan ng nakakatandang kapatid na lalaki. Wala namang naging problema sa pamilya ni Rose at inilipat nga nila ang kasal ng April 9, 2024. At maganda pa rin naman ang naging takbo ng preparasyon ng kasal. Subalit lumipas ang mga araw, naging madala na ang pagkikita ng magkasintahang Rose at Andre. Bukod doon, napadalas na din ang pag-aaway ng dalawa dahil nagsiselo si Andre sa isang lalaki na sobrang close kay Rose. Kiit naman ng teacher, katrabaho at kaibigan niya lamang ang lalaki na ito. Sinabi pa nga ni Rose kay Andre na kung aakusahan siya ng lalaki ng hindi mga totoong bagay, wag na lamang nilang ituloy ang kanilang pagpapakasal. Subalit hindi ito matanggap ni Andre. Sinabi nga ng binata sa kanyang kasintahang teacher na wag sanang sayangin ni Rose ang kanilang relasyon, lalo na at sila ay malapit nang ikasal. Nakiusap nga si Andre kay Rose na pag-usapan ang kanilang relasyon upang maayos pa nila ito. At nagkaroon nga ng masinsinang pag-uusap ang magkasintahan, nagdesisyon na itutuloy pa din nila ang kanilang kasal. Subalit sa kabila nito, pansin ni Andre ang pagbabago kay Rose at malamig na ang pakikitungo ng teacher sa kanyang kasintahan. At sa kasamang palad nga, hindi na natuloy pa ang kasal ni na Rose at Andre. February 29, 2024, napakasaya nga ni Rose dahil pasado siya sa test at ganap na siyang civil servant teacher.
Samantala, nagulat na lamang si Andre nang nalaman mula sa kanyang mga magulang na pinuspone ni Rose ang kanilang kasal at inilipat ito sa petsa na April 24, 2024. Dahil dito, tinext ni Andre si Rose na magkita sila para pag-usapan ang pagpapalit ni Rose ng petsa ng kanilang kasal. Nag-reply naman si Rose sa text at sinabing pumunta nga si Andre sa kanyang door para sabay silang kumain ng tanghalian. At sa napagkasunduan ang oras, dumating si Andre sa dorm ni Rose sakay ng kanyang motor. At pagdating nga ni Andre, nakiusap si Rose sa kanya na sunduin ni Andre ang kanyang dormmate na si City. Magluluto na nga sana si Rose ng tanghalian nang napansin niyang wala ng bigas. Kaya naman sinabihan niya si Andre na sunduin na si City dahil matatagalan pa naman ang kanyang niluluto dahil bibili muna ng bigas si Andre. Pero bago umalis si Andre, tinanong niya si Rose kung bakit pinagpaliban at iniba ni Rose ang petsa ng kanilang kasal. Sumagot naman si Rose at sinabing gusto niya muna mag-isip ng maigi bago sila ikasal. At sa puntong ito, nagalit na nga si Andre at inakusahan si Rose na may relasyon sa kanyang katrabahong lalaki. Bagay na itinanggi naman ni Rose. Pero sinabi ni Rose kay Andre na nasasakal na siya sa pagiging sobrang seloso ni Andre. At dito na nga nagsimulang mag-away ang dalawa. Iniwan nga ni Rose si Andre sa sala at pumasok sa kanyang kwarto. At ang naiwan naman na si Andre sa sala ay nabulag ng kanyang sobrang galit. At bigla na lamang nga siyang nagpunta sa kusina at kumuha ng isang kutsilyo. Pagkatapos ay dumiretso si Andre sa kwarto ni Rose at sinaksak ang kanyang fiancé ng ilang beses. Bukod doon, tinakpan pa ng binata ang bibig ng kanyang kasintahan para hindi ito makahingi ng tulong. At matapos nga ang krimen, pinunasan ni Andre ang talsik ng dugo sa kanyang damit at umuwi ng kanilang bahay sakay ng kanyang motor. At pag-uwi nga ni Andre, nagpalit siya agad ng damit. Ang damit na kanyang hinubad na may bahid ng mga dugo ay inilagay lamang ng binata sa kanyang ropero. Pagkatapos, sinundo na ni Andre ang kaibigan ni Rose na si City. Hindi agad hinatid ng diretso ni Andre si City sa kanyang dorm. Kunwari ay nagugutom ang lalaki kaya tumigil muna sila sa isang kainan. Bukod doon, may mga dinaanan pang bahay si Andre na kunwari ay kanyang sisingilin. Hindi naman nagtaka si City sa mga ikinilos ni Andre dahil iyon ay kanyang trabaho. At bago nga tuluyang umuwi, nagpagas pa sa malayong gasoline station si Andre. At makalipas nga ang halos 2 oras, sa wakas ay nakarating na nga sina Andre at City sa dorm. Nagkunwari si Andre sa punto na ito na mayroon pa siyang trabaho kaya hindi na siya papasok sa loob ng dorm. Napansin naman ni City pag-akyat niya ng dorm na bukas ang pintuan ng kwarto ni Rose. Tinawag niya nga ng ilang beses ang teacher pero hindi ito sumasagot. At dito na nga nagpa siya si City na pumasok sa loob ng kwarto ni Rose. At nang silipin na nga ni City ang loob ng kwarto ni Rose, nanlaki ang kanyang mga mata nang datnan si Rose na punong-puno ng dugo. Napatakbo na nga lamang palabas ng kwarto si City sa sobrang takot at humingi nga ng tulong. At makalipas naman ang ilang sandali ay dumating na ang mga ambulansya at paramedics. Ayon nga sa medics, dumating silang wala ng buhay si Rose dahil marami nga itong tinamong mga saksak. Gulat na gulat naman si City sa nangyari sa kanyang kaibigan pero nagawa niyang tawagan ang pamilya ni Rose. Hindi naman matanggap ng mga magulang ni Rose ang sinapit ng dalaga, lalo na at malapit na itong ikasal. Samantala, nagkunwari naman si Andre na nahimatay nang nalaman na patay na ang kanyang fiancé. Dahil dito, inuwi siya ng kanyang mga katrabaho sa kanilang bahay. At nang nagising na nga si Andre, nagkunwari siya na sobrang lungkot at iyak na iyak dahil sa pagkawala ni Rose. Si Andre nga at ang kanyang pamilya ay nagpunta sa bahay ni na Rose upang makiramay. At sa bahay nga ng biktima, nagkunwari uli si Andre na nahimatay sa harap ng mga pulis. Hindi din makausap ng mga pulis si Andre sa puntong ito dahil siya ay panay ng iyak.
Matapos iyon, muling nagkunwari si Andre na siya ay nahimatay. Pero para sa mga pulis, nagpapanggap lamang ang lalaki. Nagdududa sila sa lalaki kaya kay Andre nag-focus ang investigasyon. Lalo na nang nalaman ng mga pulis na madalas na ang pag-aaway ng mag-fiancé bago mangyari ang krimen. At nang nahimasmasa na nga si Andre, sinigurado ng mga pulis na makakausap nila ang lalaki. Sinabi nga ng mga pulis sa lalaki na gusto nilang mag-imbestiga sa bahay ni Andre, kaya naman hindi nag-atubili ang binata at sinamahan niya ang mga ito sa kanilang bahay. At pagpasok nga sa kwarto ng mga pulis, na-recover nila ang damit na may mga bakas ng dugo at dinala ito sa laboratorio para sumailalim sa lab test. Agad nga dinala sa police station si Andre kung saan siya sumailalim sa interogasyon. Maya-maya pa lumabas nga ang resulta ng lab test. Na ang dugo ng biktimang si Rose ay nakita nga sa damit na nakita sa kwarto ni Andre. At dito na nga umamin si Andre at sinabing siya ang sumaksak sa kanyang fiancé. Gulat na gulat naman ang pamilya ni Andre at Rose sa pag-amin ng binata. Inasuhan nga si Andre ng murder at nakakulong pa din hanggang ngayon. Wala pa ngang lumalabas na hatol kay Andre sa mga oras na ito. Subalit maaari siyang maharap sa habang buhay na pagkakulong o hatol na bitay sa Indonesia. Kung ikaw ang tatanungin, may iba ka pa bang mga idea na pwedeng maging title ng ating storya ngayon? Bukod sa teacher na kabit kasama ang pulis na kanyang kalaguyo sa loob ng hotel. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!